It was around late 2022 nung kami kasama nung mga ibang vloggers ay pinadala sa Ilocos Norte ni Senadora Amy Marcos. So it was a very fun experience at nakita namin yung kultura doon sa Ilocos and yung history ng mga Marcos ni President Ferdinand Marcos Sr. Na natuwa ako, especially for someone na katulad ko na hindi naman loyalista at hindi naman pro Marcos. So, tinanggap nila ako doon kahit hindi ako loyalista. Kaya ako ay nagpapasalamat para sa experience na yon. Okay? Kaya nga po, ganun na lang ako nalulungkot sa ngayon na makita na kung paano tumataliwas itong si Senadora Amy sa direksyon ng kanyang kapatid. Kung kailan po nagsisimulang makilala itong si PBBM sa mundo. 'Di ba kung tune in ka sa mga news sa Amerika, sa Europa, sa Australia, puro papuri yung sinasabi dito kay PBBM dahil napakatapang na leader at kumbaga leader na will stand up for his country, 'di ba? Ang di ko magets kung kailan bumabango yung pangalan nila, bakit kailangang tumaliwas, bakit kailangang kumontra itong si Senadora Amy at pinipilit mag-promote ng mga policy o mga direksyon na mas pumapabor dito sa China over sa mga Western allies natin. Okay, so hindi ko talaga maintindihan paano nakukuha na kung kailan na ito na nga ito yung matagal nilang pangarap na pamilya. Yung kanilang pangalan ay malinis sa world stage. At yan ang nangyayari. Tingnan nyo si BBM in demand. Saan ka makakita? Dati, di ba, may problema sila sa Amerika. Ngayon, kaliwat kanan yung imbitasyon. O meron pa silang meeting, Japan, US, Pilipinas. Napaka-special ngayon ng lugar ni PBBM sa mundo. And kung makikita yan ng tatay nila, talagang matutuwa. Kasi okay okay si Bongit talagang sumisikat na at nakikilala na dahil sa kanyang katapangan. Okay? Kung kailan nangyayari ito, ngayon siya kailangan kumontra. Ganun ba mas kabigat yung pong kanyang kagustuhan na i-push itong mga polisiya na mas pabor sa China kaysa po doon kaysa suportahan yung kanyang kapatid. Kasi para mas pinipili itong para kung kumontra si Senadora Amy yung kanyang mga interview ng mga nakaraang araw, di ba? Yung kanyang pagtatanggol doon sa gentleman's agreement, sa secret deal ni Duterte at nung sa China. 'Di ba? Sabi niya, OA naman daw yung mga nagre-react doon. O tapos ito, meron pang isang news, sabi niya, she expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime conflict with China that will endanger the Filipino people. Well, Senador Amy, the Filipino people are already in danger. Okay? They are already in danger. Delikado na po yung mga, 'di ba, nung sa water cannon lang 'Di ba? Yan no. Sabi ni Senador Amy, no shame in pursuing peace without giving up rights to West Philippine Sea. Well, yan din naman po ang sinasabi ng iyong kapatid. Ang gusto niya ay diplomacy. Ang gusto niya ay peace. Pero peace at diplomacy na hindi tayo binamanduhan, na hindi tayo kinokontrol at hindi tayo nagbabaw lang. 'Di ba? Anong sasabihin ng inyong ama pag nakita yan? Di ba na kinokontrol tayo ng China? Imagine nyo si Ferdinand Marcos Sr., di ba? Martial law, dinidiktahan ng China kung ano yung gagawin. Hindi hindi mo ma-imagine at hindi yun din ang ginagawa ngayon ni PBBM. Siguro iniisip niya sarili niya, ano kaya gagawin ng tatay ko? Pag ganito yung sitwasyon, pinipilit kami, nakikialam sa amin. Sabi, wag kayong mag-EDCA kung hindi, ganito. Bombahin namin yung mga tao ninyo. Di ba? At uma-action lamang si PBBM ng kumbaga nararapat na aksyon para to show our displeasure dito sa ginagawa nila. No one is gearing up for war. Meron bang ganun si PBBM? Kumbaga nakaka-frustrate lang kung bakit hindi na lang magawang suportahan ni Senadora Amy yung kanyang kapatid. Ba't hindi na lang kung kailan sila nakabalik sa Malacanang. Ngayon kailangan makialam sa foreign policy ni Senadora Amy. Sarili mong kapatid. Kinokontra yung mga polisiya mo. Pwede naman silang magdebate, magkontrahan
sa family dinner, sa labas. Pero yung in public mo kinokontra yung iyong kapatid. Kokonti lang naman kayo na nagpo-push ng gano'n. Kung kailan nasa Malacanang niya kaya tsaka gagawin, 'di ba? So ito yung sabi ni Senadora Amy. There is no shame in pursuing peace. Whatever action that may put any Filipino in danger is a gross irresponsibility and must be avoided at all costs. At all costs, ibig sabihin, kahit sa cost na tayo ay magiging sunod-sunuran sa ibang bansa, basta wala lang masasaktan na Pilipino. Ganun po ba yun? Ganun ba yung ibig sabihin ng at all costs? Ibig sabihin, pag sinabi ng China na Pilipinas, talon, tanong natin, how high? Ganun yung tanong natin. Diba? Naalala nyo yun kay Fabian Ber, yung parang joke na yun. Naalala ko yun nung bata ako eh. Diba? Pag tinanong daw ni Marcos, jump, how high? Parang ganun. Ganun ba yung gusto ni Senadora Amy? Yan. Ito, hindi ako papayag na malagay sa panganib ang buhay ng kahit isang Pilipino. Subalit malinaw rin sa akin na hindi natin dapat isinusuko ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Thank you very much. At least she's clear doon sa puntong yon. Ayun. The presidential sister said that emotion rather than reason has prevailed in the country's maritime conflict with China and is leading the Philippines down a dangerous path that will cost more than just Filipino pride. Our country's defense posture is far from self-reliant and the urge to retaliate soonest is about to pay the price of foreign interference. Yan. Section 7 of the newly signed Executive Order 57 welcomes many a Trojan horse of foreign interference through donations, contributions, grant, bequests, and gifts from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. Ano ngayon, Senadora Amy? Kung tatanggap tayo ng regalo, so ang punto ba dito ni Senadora Amy, wag tayong tumanggap ng regalo kasi pag tumanggap tayo, magagalit yung China. Saan ka nakakita? Nabuhay pa tayo, Senadora Amy. Kumbaga, nabuhay pa tayo kung ganun lang, kung tayo ay ginagawang sunod-sunuran lang din ng China, kung anong sabihin nila, yun yung gagawin natin, di ba? At kung hindi tayo sumunod, iwawater cannon nila yung mga tao natin. Such largesse has been the fuel to never-ending conflict as we still see in Ukraine and Gaza. Diyos ko po, pati ba yun naman ikukumpara dito sa sitwasyon, Senadora Amy? Ito si Senadora Amy, alam mo naman, Senadora, yung history ng Ukraine. Yung Ukraine, ang Russia, ang tingin niya sa Ukraine ay parte ng kanyang teritoryo. Diba? At maraming mga Russians nakatira dun sa Ukraine. They feel like it's one country. Yung sa Gaza, alam naman natin ang sitwasyon sa Gaza, Senadora Amy. Nung panahon pa lang na binuo yung Israel state na yan, never na nagkaroon ng matagalang kapayapaan dyan sa area na yan. Alam naman natin, why would you compare that dito? Dito sa isang dispute sa teritoryo sa sea na binubuli tayo. Napakalayo sa Gaza, lalo sa Gaza. Di ba? Kahit sa Ukraine, napakalayo din. So, that is just talking points no, na ginagawang pantakot sa Pilipino na naririnig natin coming from doon sa mga ibang vloggers na nag-aabogado for China. Di ba? AOC, mga attorneys of China. Please support your brother. Yun lang ang hiling namin, Senadora Amy. Di ba? Pwede kang umano kay PBBM, pwede kayong mag-usap. Tawagan kayo. Pero wag ngayon kung kailangan ka ni PBBM. Nasa na si Super Ate? Ako nakikiusap ako, baka naman mapakiusapan pa si Senadora Amy. Please, kailangan ka ng kapatid mo. Dahil mabigat yung laban. 'Di ba? Binubuli tayo nung China. 'Di ba? And he is the president. Kumaga he needs people he can trust. Kaya ka ba niyang pagkatiwalaan, Senadora Amy? Yun ang tanong. Can he tell you secret matters, important matters about sa foreign policy natin? Can he trust you? Yun ang tanong, Senadora Amy. So nakakalungkot lang talaga. So sana po maiayos to at
Please, Senador Amy, nakikiusap po ako. Di ba? Napakabait nyo sa amin. Lalo na pinapapasok nyo ako sa bahay ninyo sa May San Juan. Please, please, kailangan kayo ni PBBM. Di ba? Sana, kailangan niya ng super ate na kaya niyang pagkatiwalaan. Kasi sa ngayon, parang ang labo eh. So, yun lang guys. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.